Kasama naman natin ang mga doctors mula sa DOST dahil meron isang project sila, Kuya Audrey, na ginagawa para tulungan daw matuto ng English ang mga Pilipino. So yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama si Dr. Randy Cajote, Program Leader ng Learning English Application for Pinoy's or LEAP from the UP Diliman Computer Science Center at si Dr. Susan Festin, ang Project Leader of LEAP and Online PSHS Exam Reviewer. Magandang umaga po sa inyo. So siguro pag-usapan po muna natin itong LEAP. Ano po ba ang ibig sabihin nga po nitong LEAP? LEAP stands for Learning English Application for Pinoy's. It's a standalone computer program that is meant to augment the teaching of English for Filipino children, especially high school and early college level. Yes, Doc, meron bang nakikitang problema sa pagtuturo, especially pagdating sa mga public schools dito at kailangan pa ng mga ganitong application? Yung pagtuturo, I think ang nakita ay may kakulangan sa pagtuturo ng mataas na quality ng English speaking. Kaya yung mga graduates natin hindi ganun ka-equip para sa certain industries. So, paano po natin na nalaman nga po na may pagkukulang kumbaga sa pagtuturo ng English sa education system natin? Kaya po nasabi na kinailangan nga po kumbaga ito. Base kasi dun sa may isang study yung Business Processing Association of the Philippines or BPAP, ang hiring rate lang sa IT BPO industry is 3 to 8%. Ibig sabihin, sa 100 na nag-a-apply, 3 hanggang 8 lang ang natatanggap. At ang isang malaking dahilan kung bakit hindi sila natatanggap ay dahil mahina yung quality ng pagsasalita at pagbasa nila ng English. Kaya decision ng DOST na magkaroon ng ganitong proyekto na para matutunan natin yung pagtaas pa ng kalidad ng basic English natin. Doc, alam nyo, napakaraming BPO industry o yung mga call center industry dito sa Pilipinas, napakarami na ngayon. At almost yung mga kakilala call center agents. Pero sinasabi ninyo na 3 to 7% lamang ang pumapasa. Oo. So, ibig bang sabihin ito ang mga call center industry rin ay walang sariling training program sa kanila? Actually, meron silang sariling training program, pero usually ang targeted ng training program ng mga call centers, yung tinatawag nilang near hires. Kumbaga, yun yung kaunti na lang na training, pwede na silang magtrabaho as call center agents. Pero ang nakitang malaking problema, yung tinatawag na far hires. Kasi kumbaga, yung basic English pa lang, mababa na yung quality. So, hindi na sila aabot dun sa point na kahit i-train pa sila sa call center, ay makapapasok sila. Kaya yun yung target sana ng project namin. So, Doc, itong proyektong ito, paano yung isang estudyante, paano siya lalapit sa inyo or para mapailalim sa programang ito? Ngayon kasi tinatawag kaming closed beta testing. So may mga select schools at call centers pa lang na magte-test ng program namin. Pero by early next year, ipa-public distribution na ito ng DOST. So malamang ang DOST yung magpapakalat ng program. So malamang sa eskwelahan na mismo, sa mga public schools, tsaka sa mga SUCs na yung distribution ng software. Ito, pag-usapan naman po natin yung LEAP na software mismo. Pag sinabi po kasi natin application ngayon na pumapasok sa utak ng mga tao ay, kumbaga nasa cellphone nila yung pwede nilang pero ito po ay iba po, kumbaga sa computer po ito. Opo, computer-based application. And then, paano po ito? Is this something na parang instructional video, interactive po ba? Ano po ang, kumbaga, paano po structure yung learning na makukuha po dito sa app na to? So, it's designed, merong dalawang basic modules, yung grammar and vocabulary at speech learning modules. Tapos for each module, merong 10 lessons. Tapos ang equivalent na lesson nun is about 100 hours of learning English, yung grammar and vocabulary. 100 hours of speech learning applications. Tapos designed siya such that it's a game type of application. Hindi ka magpo-progress sa advanced levels kung hindi mo matatapos yung basic levels. Parang na-incorporate yung learning objectives. Doc, ito po ba applicable bahay lang? Pag nagbukas ka lang ng internet, may access ng isang estudyante?
Actually, yung software po, designed siya such that hindi mo kailangan ng internet, so standalone siya. Kailangan mo lang ng software, tsaka para dun sa speech modules, kailangan mo ng headset at tsaka ng microphone para ma-record yung voice mo, maintindihan ka ng computer. So, Pero ito, Doc, nasabi niyo nga na parang game type. So, kumbaga sa grammar and vocabulary, madali lang naman po i-integrate yun. Kumbaga, pwedeng mga typing na games po. Pero sa speech naman po, paano yun? Meron po bang kailangan ng microphone para po ma-check kung tama ang pronunciation, ang grammar? Ganun po ba ang... Actually, dun sa speech modules, merong tumatakbong speech recognition technology doon. Nagre-recognize siya ng speech, phrases, intonation, phrasing, kung ano-ano pa. So, merong speech recognition systems doon actually. So, yun yung technological part of the system. Kailangan yan para ma-recognize ng computer yung pagsasalita mo ng English, kung tama ba siya or hindi. No, kanina may mga tinukoy kayo ng mga schools na NCR lang po ba muna ito? Ang sabi niyo 2014 hanggang nationwide na mabibigyan ng application na katulad nito. Yung mga schools po ngayon, tina-target namin for closed beta test, bali hindi lang po siya sa NCR. Luzon, Visayas, at Mindanao. Tina-target po namin yung major language groups para naman po mas maintindihan, matuto din ng English yung mga nagsasalita ng Cebuano, Laguna, sa Batangas. So kung nasa eskwelahan, sa classroom din ituturo na ito ng mga teacher? Ano siya meant siya to augment yung current lessons. So most likely hiwalay siya dun sa classroom. Oo. So, kumbaga, meron na po silang mga English classes and then this is a separate class pa po. So, how do you think po this will help, kumbaga, since we now have a new K-12 program from the Department of Education? Does this parang add pa? Or paano po siya nagiging tool, kumbaga, sa pag-learn ng English ng mga estudyante natin? K-12. Anong level ba yung high school? Bali, papasok siguro to sa grades 11 and 12. Grades 11. 9 to 12 siguro. Grades 9 to 12. Yes, Doc, sabi nyo kanina, hindi ito available sa internet. So, ibig sabihin, meron kayong ibibigay na parang mga estudyante, kayo na mismo, ang DOTC na magpo-provide nito? DOST. DOST, okay. DOST, in coordination with the Department of Education. Yes. Tsaka CHED. Tsaka CHED. So this will be, kumbaga, pag after po ng beta testing po, yung final na po, this will be diretso po to sa DOST para po sila na po ang mag-distribute sa mga sila schools. na po yung pwedeng mag-isip kung anong magandang distribution mechanisms nila. Pero ito po, matanong ko po, sa pagbuo po ng app na to, sino po ba yung mga, kumbaga, proponents or yung mga katuwang po ninyo sa paggawa nga po ng app na to? Kasi hindi po ganun kadali gumawa ng app. Kasi parang tingin ng mga tao, napakadali dahil sila download lang sila tapos gagamitan na nila kagad ang app. Hindi nila alam yung proseso kung paano gawin to at napakaraming mga tao ang involved dito, I'm sure. Locally made po ba to or galing sa ibang bansa? Locally made po ito. So, pinagtulungan po ito ng dalawang departments, actually, 4 departments sa UP Diliman. So, ang gumawa po ng software, yung Electronics Engineering Institute, tsaka Department of Computer Science. Engineers tsaka Computer Science po yung gumawa ng software itself. Yung content ay galing po sa mga consultants namin, galing sa Department of Literature, Dr. Tess Isidro, tsaka sa Department of Speech Communications. So, doon po galing yung content materials na... So, hindi siya basta itinuturo lang. Scientific ito na dahan-dahan may improve yung English proficiency ng mga estudyante. So, sir, ito po bang school year na ito na nasimulan itong project? Pasimula pa lang kami ng beta testing ngayong September. Ngayong September. And then, this will be fully implemented by next year. Yung public distribution. Public distribution. So, school year 2014-2015, ang implementation po nito. Pwede na. Pero kailangan ng funding nito, talagang DOST program funded talaga ito ng siya. pamahalaan. DOST po. Pero gano'n po katagal, kumbaga, yung proseso hanggang ngayon kasi nasa beta stage na kayo, so alam naman natin na malapit na nga po, kumbaga, medyo buo na siya, pero maghanap lang kayo ng mga minor glitches na pwedeng intindihan. Gano'n po katagal bago kayo umabot sa stage ng beta stage ngayon po? Bali, 2 years po yung development, Wow. naging development. So matagal na po palang proyekto ito. I see. Pero ito na lang po siguro para to wrap up our conversation this morning. Baka meron po kayong mensahe sa ating mga manonood ngayong umaga about, syempre, the LEAP application na talaga tulong sa kanila. Sana suportahan nila kasi ito yung programa ng DOST ng gobyerno para din sa mga Filipino. At kung pwede rin sana namin i-promote pa yung isang project kasi
Malapit na yung Philippine Science High School entrance examination sa September 28. Meron din ginawa yung DOST na online reviewer para sa mga applicants ng Philippine Science High School. Nasa pshsreviewer.org. So, ganun din, libre to para sa mga gustong mag-review para sa Philippine Science High School entrance examination. Okay, so yung mga high school students or yung mga Grade 6 ngayon. grade 6 or grade 7, incoming high school, pwede itong i-check sa internet lang. So, pwedeng pakiulit yung website. pshsreviewer.org. Alright. And sir, may mensahe rin po ba kayo sa ating mga Yun lang po, katulad din po yung sabi ni Dr. Susan, kung may mga institutes po na gusto makipag-partner sa amin para dun sa closed beta test, para mas ma-test po namin yung mga issues ng software, makipag-ugnayan lang po sila sa DOST. Tapos kami po yung magkakontakt sa kanila, tapos pupunta po namin yung institutions na yun. Dapat ang tabayanan hindi lang ng mga estudyante, maging ng mga magulang kapag tuluyan nang na-implement ito by next school year. Yes. So maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. That was Dr. Randy Cajote, ang Program Leader of the Learning English Application for Pinoys, and Dr. Susan Fessing, ang Project Leader of LEAP.